Wag, please, maawa ka. Mahigpit na niyakap ni Maxine ang kanyang may umbok na tiyan. Puno siya ng takot habang unti-unting umaatras papunta sa sulok ng dingding. Maawa ka, maawa ka. Pakawalan mo kami ng anak ko. Nanginginig niyang pagmamakaawa. Napangisi naman si Dorothy. Awa? Sorry, wala ako niyan ha. Tugon nito na tila isang babaeng hayok na saktan siya. Hindi na mapigilan pa ni Maxine ang mapaiyak dahil sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang sanggol sa sinapupunan niya. Si Dorothy ay kaibigan niya na isang traidor pala sa kanya sa huli at may lihim na pagtingin sa kanyang asawa. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Matagal na tayong naging magkaibigan. Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Wala nga. Pero salot ka. Hadlang ka sa amin ni Lucas. I love him. And you know that, right? Galit na sigaw ni Dorothy. Umiling si Maxine. No, hindi ko alam. At isa pa, kung alam kong mahal mo siya, ako ang kusang lalayo sa kanya. Pipigilan ko rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Napangisi si Dorothy. Pero heto ka't buntis dahil dyan sa kaharutan mo. Ano pang hinihintay nyo? Hawakan nyo na ang babaeng yan. Utos nito sa mga tauhan. Isang kumpas ng kamay nito ay kaagad na sumugod ang dalawang bodyguard at hinawakan na si Maxine. Itinali ng mahigpit ang kanyang kamay at paa, saka siya isinakay sa isang stretcher. Kahit anong pagpalag niya ay wala siyang magawa dahil mas di hamak na mas malakas ang dalawang lalaki kumpara sa kanya. Unti-unti niyang nararamdaman ng sakit at kirot sa kanyang tiyan na tila ba ramdam ng bibi niyang panganib na mangyayari. Patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata habang humihikbi. Hindi niya maiwasang magsalita at humiling. Lucas, tulungan mo ko. Tulungan mo ang anak natin. Mapait na tumawa si Dorothy. Huwag kang mangarap dyan. Napilitan lang si Lucas na magpakasal sa'yo dahil sa isang gabing nangyari sa inyo. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano siyang kagalit sa'yo? Tigilan mo na yan dahil hindi ka niya sasagipin. Kung alam ko lang na maling kwartong papasukin ni Lucas, hindi ko na sana tinuloy ang plano ko noon. Ikaw ang naglagay ng gamot sa inumin niya? Kung ganun plano mong lahat ng yun para sa'yo? Tama ka. Pero pumalpak dahil sa pagiging epal mo. Isang matinding kirot sa tiyan ang naramdaman ni Maxine, kaya't nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Medyo napagtagpi-tagpi na niya, 8 months ago, kung papaanong may nangyari sa kanila ni Lucas. Napakasama mo, Dorothy. Hindi ko inakalang magagawa mo yun. Lahat ng to sa akin. Ano ngayon kung ganun ang ginawa ko? Ngayon hawak na kita sa kamay ko. Kung mabubuhay ka o mamamatay ka, ako ang magdidesisyon. Para sa akin lang si Lucas. At sa tulong ng anak nyo, makakapagpakasal ako sa kanya at magiging Mrs. Montenegro. At kung sino man ang ahadlang sa akin, tsak na mamamatay. Mahigpit na nagngingit-ngit si Dorothy at ang kanyang mukha'y nagmistulang halimaw na. Si Maxine naman ay nakaramdam ng matinding takot at malamig na pawis sa kanyang likuran. Maawa ka naman oh, 8 buwan pa lang ang bata sa tiyan ko. Hindi ko na kayang maghintay. Nagkunwari akong buntis at umarte ng napakatagal sa harapan ni Lucas. Hindi ko kayang sayangin ang lahat ng to. Ngayon ang inaasahang petsa ng kapanganakan ko. Kailangang makita ni Madam Vilma ang bata para pumayag siya sa kasal namin ni Lucas. Tukoy nito sa mami ni Lucas. Kasal pa kami, kaya't paano kayo maikakasal? Paglaban ni Maxine. Bakit? Sa tingin mo after this day hahayaan pa kitang mabuhay? Dream on, Maxine. Because that's not gonna happen. Napakuyom ng kamao si Maxine. Talagang walang kasing sama si Dorothy. Parang hindi ito takot sa Diyos o sa karma. Gusto mong ipanganak ko ang bata ng mas maaga? Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa kanya at masayang lang talaga ang lahat ng pagod mo? Gusto niyang paikutin to at takutin.
Don't worry, Maxine. You are the greatest option that I have. Pero may iba pa akong plano kung sakaling hindi malusog ang sanggol na isisilang mo. Sa ngayon, mas mabuting isipin mo na lang ang sarili mo, Kasabay nito ang paglapit ni Dorothy sa kanya at tinurukan siya ng kung anong gamot sa kanyang braso. Tinignan ni Dorothy si Maxine na nakakaawang itsura at may malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Naisip ni Dorothy na ang patay ay hindi makakapagsabi ng totoo. Kung sakaling mamatay si Maxine dahil sa matinding pagdurugo, mas mabuti na yon at hindi na niya kailangang maghanap ng taong mag-aasikaso rito. Kapag namatay si Maxine, ang tunay na anak ni Lucas ang siyang magmamana ng lahat-lahat ng yaman ng mga Montenegro. At siya ang ina, ang kikilalaning mommy ng bata. Kaya't sa kanya rin mapupunta ang lahat ng yaman. Ang matinding kirot sa tiyan ni Maxine ay lumala ng lumala. Nangitim ang buong mukha niya. Nanginginig ang buong katawan niya. At ang sahig ay natalsikan na ng dugo mula sa kanyang pagkababae. Wala na siyang lakas para magsalita. Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang labi habang ang kanyang kamalayan ay unti-unti nang lumalabo. Mawawala na ba siya sa mundo? Ang kanyang anak, hindi pa siya isinisilang. Lucas, nasan ka na ba? Kung nalaman mong mamamatay kami ng anak mo, malulungkot ka ba? Tanong niya sa kanyang isipan. Sayang, hindi mo man lang nalaman na may anak ako sa'yo. Papaano nga bang malalaman ni Lucas? Gayong simula nang ikasal sila ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tuluyan na itong nawala na parang bula at tanging isang katulong lamang ang kasama niya sa bahay. Dahan-dahan nang pumikit si Maxine na tuluyang nawala ng malay. Nagmamadali naman si Dorothy na dinala si Maxine sa ospital. Ang doktor naman na kanyang sinuhulan ay nag-alala nang makita ang kondisyon ni Maxine. She's bleeding. Nasa critical na siyang kalagayan. Bata lang ba ang gusto mong iligtas? Paano naman ang babae? Tanong ng doktor. I don't care about her. Gawin mo kung anong inuutos ko sa'yo. Ang bata lang siyang iligtas mo. Nagpakita ng pag-aalangan ng doktor. Pero ayokong masangkot sa kasong pagpatay. Sagot nito. Narito sa bank account na ito 1 milyon. Kung mananahimik ka, tsak na walang makakaalam. Inilagay ni Dorothy ang bank card sa bulsa ng doktor. Saglit na napaisip ang doktor. Hindi biro ang ganong kalaking halaga ng pera. Kaya naman bumalik na ito sa delivery room kung saan naroroon si Maxine. Ilang minuto lang ang nakalipas. Maririnig na ang malakas na iyak ng sanggol. Isang sanggol na lalaki ang ibinigay ng doktor kay Dorothy. Hindi kinaya ng ina ng sanggol. Wala na siya. May lungkot na sambit ng doktor. Ngumiti si Dorothy at huminga ng malalim. Well, that's good news. Wala na akong iba pang problema. Papalayo na si Dorothy nang biglang hinila ng doktor ang kanyang braso. Pero ang katawan ng babae, papaano? Ako ang mag-aasikaso sa pagtapon ng katawan niya. Magpapadala ako ng tauhan dito para kunin ang bangkay niya. Sagot ni Dorothy at walang pag-aalinlangan tong umalis. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumakbo palabas ang isang nurse at hinila ang doktor pabalik sa loob ng delivery room. Doktor, tingnan niyo po. Mukhang nawalan lang ng malay ang babae at ngayon ay nagising na. Bukod dito ay mukhang may isa pang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Nagulat ang doktor sa kanyang narinig. Tulungan mo kung iligtas ang babaeng to at ang isa pang sanggol, sambit ng doktor. Dahil na rin hindi kakayanin ng konsensya niya kung sakaling mamatay to sa kanyang mga kamay. Makalipas ang 6 na taon. Let us all welcome our new doctor mula sa Canada. Salubong ng direktor kay Maxine. Everyone, meet Maxine Gomez. Nagpalakpakan ng mga nurses, doctors, and staff ng ospital habang si Maxine ay tipid lamang na nakangiti sa kanila. Thank you, Director Harold. Tugon ni Maxine. Napatingin si Maxine sa kabuuan ng pangalan ng ospital. 6 years ago, sa ospital na ito niya naranasan ang pinakamasaklap na bangungot ng kanyang naranasan. At ngayon, sa ospital na rin to siya magsisimulang bumangon.
Matapos ang pa-welcome greeting sa kanya ay dumiretso na si Maxine sa kanyang opisina. Wala siyang planong magpahinga kagad. Gusto niyang magtrabaho at makatulong kagad sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Samantala, habang siya'y nasa opisina, ang isang lalaki naman ay dali-daling isinugod ang kanyang anak na wala ng malay. Pagkababa pa lamang ni Lucas Montenegro mula sa kanyang mamahaling sasakyan, ay kaagad silang sinalubong ng may-ari ng ospital, si Director Harold, na nagmamadaling lumapit sa kanila. Halata sa mukha ni Director Harold ang pagkabalisa at pagbibigay galang habang humarap sa kanila. Alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking komplikasyon sa kanyang karera at sa ospital na kanyang pinamamahalaan. Kilala kasi ang pamilyang Montenegro sa kanilang napakalaking yaman at malawak na impluwensya. Kaya't ang kanilang pagdating ay hindi maaring baliwalain ng sino man sa ospital. "Who's the director of this hospital? Ilabas niyo ang pinakamagaling na doktor dito. Iligtas niyo ang anak ko." Sigaw ni Lucas Montenegro. Puno ng pag-aalala at desperasyon habang mahigpit na hawak ang kanyang anak na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong ospital. Animoy utos na hindi maaaring ipagsawalang bahala. "Ano pong nangyari sa anak niyo, sir?" tanong ni Director Harold. May bahid ng kaba ang kanyang tinig. "I don't know. Bigla na lang siyang nahirapang huminga pagkatapos ay nawala na siya ng malay." Ang galit at takot ay nagpataas ng boses ni Lucas. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba para sa kalagayan ng kanyang anak. "Ganun po ba? Kung ganun ay hayaan niyong tawagin kong pinakamagaling naming doktor." Mabilis na sagot ni Director Harold. Ang pagiging maaga at takot sa galit ng bilyonaryo ay kitang-kita. "Bilisan mo!" sigaw ni Lucas. Hindi niya magawang tumanggi o mag-alinlangan sa anumang kailangan ng pamilyang ito. Alam niyang ang anumang pagkukulang ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa kanya kung hindi sa buong ospital. Sa gabing yon, maraming doktor ang naka-duty sa ospital. Subalit hindi lahat ay may lakas ng loob na humarap sa isang katulad ni Lucas Montenegro. Ang kanyang reputasyon bilang isang maimpluwensyang tao ay nagdudulot ng takot at kaba sa mga tao sa paligid niya. Dahil alam nilang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan. Hindi lamang para sa kanilang trabaho, kung hindi pati na rin sa kanilang seguridad. Sa kagustuhang maibigay ang pinakamahusay na doktor para sa sitwasyong to, agad na nagtungo si Dr. Harold sa opisina ng bagong doktor sa kanilang ospital, si Dr. Maxine Gomez. Isa si Dr. Gomez sa mga kinikilala sa larangan ng medisina, hindi lamang sa kanyang kahusayan, kung hindi pati na rin sa kanyang pagiging maingat sa bawat operasyon. Pagpasok sa opisina ni Maxine, ay kaagad na nagsalita ang direktor. "Dr. Gomez, kailangan ko ng tulong mo. Merong batang isinugod dito sa ospital na kailangan kaagad masuri." Kasalukuyang naka-face mask si Maxine at nakaipit ang kanyang buhok habang tumitingin sa mga patient's records. "Nasaan siya?" tanong ni Maxine at kaagad na tumayo saka lumabas ng opisina. Nang makarating sila sa main hallway, ay tila gusto niyang umatras habang papalapit siya sa isang figura na sobrang pamilyar sa kanya. "Sir Lucas, this is Dr. Gomez. Siyang pinakamagaling naming doktor at siyang susuri sa kondisyon ng anak niyo," sambit ni Director Harold. Nakatitig sa kanya ngayon si Lucas. Kitang-kita niya ang galit at takot sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. "Suriin mo na siya, ngayon din," malamig nitong utos. Ngunit si Maxine ay tila na estatwa. Hindi dahil sa namiss niya si Lucas, kung hindi dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya ngayon. "Ano? Tutunga ka na lang ba dyan?" sigaw nitong muli, dahilan kung bakit natauhan siya. "I'm sorry but I can't check your child. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. And I don't think na makakatulong ako sa'yo." Lakas loob na tugon ni Maxine. Ang lahat ng tao na nasa main hallway ay tila nagulat sa naging sagot ni Maxine. Tumindi ang tensyon sa paligid. Ngunit kay Lucas, mas nanaig sa kanya ang isang pamilyar na boses. Boses ng babaeng minsan niyang minahal.
Are you freaking kidding me? Isa kang doktor, hindi ba? Trabaho mong tignan at alamin ang sakit ng bawat pasyenteng darating sa ospital na ito. Gustong mapangisin ni Maxine dahil sa sinabi ni Lucas. 6 years ago, kinakailangan niya ang tulong ni Lucas. Ngunit wala ito. Mukhang karma hits him now. Dahil ito naman ang may kailangan ng tulong niya. Gaya ng sabi ko, I am not feeling well. Marami namang doktor dyan na sa tingin ko ay magaling kesa sa akin. Lakas loob na tugon muli ni Maxine. Sa totoo lang, kaya't malakas ang loob niya ay dahil naka-face mask siya at ibang apelido na ang kanyang dinadala. Apelido na ng kanyang ina sa pagkadalaga. But the director said you are the best doctor na meron ng ospital na ito. In that case, mali ba siya? O ako ang maling ospital na napuntahan? Napatingin tuloy si Maxine sa direktor na ngayon ay tila namumutla dahil sa takot kay Lucas. Doktora Gomez, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Pagmamakaawa ni Direktor Harold sa kanya. Ayokong masira ang ospital na ito. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga si Maxine. Sige po. Humarap muli si Maxine kay Lucas. Nasaan bang anak mo? Tanong ni Maxine. Saka siya napakuyom ng kamao. Naisip niya ngayon na talaga palang nagtagumpay si Dorothy na makuha si Lucas. Ngunit ang pinagtataka niya, kaninong sanggol ang ipinakilala ni Dorothy kay Lucas, gayong nasa kanya naman ang anak niya. Nasa emergency room siya at binabantayan na ng mga nurse, sambit ni Director Harold. Mabilis na tumalikod si Maxine at kasunod niya sa kanyang likuran si Lucas. Pagpasok niya ng emergency room ay kaganyan tinungo ang hospital bed kung nasa ng bata. Kaagad na napaawang ang labi niya nang makita ito. Maximus? Tawag niya sa batang nakahiga. Who's Maximus? Bigla ay tanong ni Lucas. He's Luke, my son. Nanlaki ang kanyang mga mata. Luke? Pag-ulit niya sa pangalan ng bata. Naguluhan si Maxine. Kamukhang kamukha ito ni Maximus, ang anak niya. Papaanong nangyari na magkamukha ang anak nila ni Lucas? Ano? Tatayo ka na lang ba riyan? Tignan mo na ang kalagayan niya. Sigaw muli ni Lucas. Kahit naguguluhan ay biglang nataranta si Maxine at kaagad na sinuri ang bata, habang ang kanyang puso ay sobrang bilis ng pagtibok nito. Ngayon ay nakikita niya ang kamukha ng anak niya. Hindi niya lubos maisip kung papaanong nangyari yon. O baka naman kambal ang anak niya. How's his breathing? Is he alright? Tanong ni Lucas. As of now, kailangan siyang i-admit dahil mababa ang heart rate niya. Hindi ko pa masasabi ang tunay niyang kalagayan. Kailangan muna siyang kuhaan ng mga laboratory test. Tugon ni Maxine habang hindi inaalis ang kanyang paningin sa bata. Admit him now. Utos ni Lucas. Mabilis namang inasikaso ng mga nurse ang bata at dinala sa private room. Si Luke, ilang taon na siya? Bigla ay tanong ni Maxine kay Lucas. Napakunot naman ang noo si Lucas. He's 6 years old. Why? Napailing si Maxine. Kailangan ko lang malaman para sa record niya. Aalis na sana si Maxine nang biglang hawakan ni Lucas ang braso niya. Sandali lang, sambit nito. Mas bumilis tuloy ang tibok ng puso ni Maxine dahil baka makilala na siya ni Lucas. Bakit? May kailangan ka pa ba? Pilit na inayos ni Maxine ang kanyang pananalita. I just wanna know, do you know me? Tumango si Maxine. Sino bang hindi makakakilala sa'yo? Isa ka sa mga bilyonaryo ng bansa, Napasingkit ang mga mata ni Lucas dahil sa isinagot ni Maxine. Kilala mo ako bilang sa katayuan ko, pero hindi mo ako kilala ng personal? Umiling si Maxine. No, I didn't know you by that case. Tumango si Lucas saka nakapamusang tinitigan siya. Sorry, I just thought na parang kilala kita. Sambit ni Lucas bago siya nito iwan. Naiwan si Maxine na napakuyom ng kamao at tilang nabunutan siya ng tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit ang isang posibilidad ay tumatakbo sa kanyang isipan. Mabilis niya ring nilisan ng ospital at umuwi sa kanilang bahay.
Mommy! You came home early! Salubong ni Maximus sa kanya at niyakap siya nito. Nakasuot pa ito ng uniforme sa school at mukhang kauuwi lang din ito. Where's your mama la? Tanong ni Maxine sa kanyang anak. Nasa kusina po. She's cooking our lunch. Tumango si Maxine at ginulo ang buhok ni Maximus. Dito ka lang muna ha. Mag-uusap lang muna kami ni mama la mo. Okay, mami. Nagtungo na si Maxine sa kusina at doon ay naabutan niyang nagluluto nga si Cynthia, ang siyang taong tumulong sa kanya noon, ang doktor na nagpaanak sa kanya. Tita Cynthia, pagkuha niya sa atensyon nito. Oh, nariyan ka na pala Maxine. Halika tikman mo itong niluluto ko kung tama na bang lasa. Nakangiting sambit ng ginang. Tita Cynthia, 6 years ago, isang sanggol lang ba ang ipinanganak ko? Diretsang tanong ni Maxine. Nahinto ang ginang sa kanyang ginagawa at nagpunas ng kanyang mga kamay bago humarap muli kay Maxine. Anong ibig mong sabihin, Maxine? Tanong nito at tila bakas ang biglaang pamumutla ng mukha nito. Be honest with me, Tita Cynthia. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Maxine. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pagliligtas mo sa akin at kay Maximus. Pero Tita Cynthia, isa lang ba talaga ang anak ko? Tinanggal ng ginang ang suot niyang apron at tila nanginginig ang daliri nito dahil sa mga tanong ni Maxine. Maxine, bakit mo naman biglang naitanong ang bagay na iyan? Akala ko ba magle-let go and move on na tayo sa nangyari noon as long as okay kayo ni Maximus? Oo nga po, nasabi kong bagay na yun. Pero tita, I saw a kid who really looks like Maximus. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Ano? Saan mo naman nakita? Baka naman kamukha lang. Tarantang tanong ng ginang. Hindi siya bastang kamukha lang ni Maximus. As in, para silang kambal. And take note, that child is Lucas' son. Kaya please lang Tita Cynthia, gusto ko lang malaman mula sa'yo. Kambal ba ang anak ko? Hindi naman na siguro importante kung kambal bang anak mo. Ang mahalaga ligtas ka at ang isa mo pang anak. So kambal nga ang anak ko. Hindi mapigilan ni Maxine ang mapasigaw at tuluyang tumulo ang kanyang luha. Tita Cynthia, what have you done? Bakit naman itinago mo sa akin to? Natakot ako, Maxine. Si Dorothy. Alam mo naman kung gaano siyang kagigil na mawala ka sa buhay nila. Sa buhay nila ni Lucas. Gusto kong marinig kung anong totoong nangyari. Paanong napunta kay Lucas ang isa ko pang anak? Naluluhang tanong ni Maxine. Hinawakan ng ginang ang kamay ni Maxine at dinala ito sa upuan upang magkaharap sila ng maayos. Ang isang batay dinala ni Dorothy nang nawalan ka ng malay. Ang akala niya patay ka na. At iyon din naman ang akala ko. Pero miracle happens. Buhay ka at may isang sanggol pa. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka kaya't pinatakas kita sa nurse ko. At sinabi ko na lamang kay Dorothy na ipinadispatch ako na ang katawan mo. 3 buwan kang walang malay gawa ng maraming dugong nawala sa'yo. Habang si Maximus nasa NICU dahil kulang pa siya sa buwan ang inilabas mo. Sa inyo rin mag-inang napunta ang 1 milyon na bayad ni Dorothy sa akin dahil wala naman akong ganong kalaking halaga para bayaran ang hospital bill ninyo sa Canada. Patawarin mo sana ako, Maxine. Naluha na rin ang ginang at hindi na napigilan nito ang yakapin si Maxine. Sa loob ng 6 na taon ay itinuring niya ng anak si Maxine at apo si Maximus. Napamahal na sa kanyang dalawa kaya't ginawa niyang lahat matulungan lang si Maxine na makabangon muli. Kaya nga naging doktor na si Maxine at hindi lang basta doktor, kung hindi isang mahusay at kilalang doktor sa Canada. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Masaya ako. At the same time ay nalulungkot at nagagalit ako. Bakit? Bakit kailangan mangyari sa akin ang lahat ng yun? Ang anak ko, si Luke. 6 na taon ko siyang hindi nakasama.
Sa tingin ko, mas mabuti na yun. At least hindi ka na hinahanapan ni Dorothy. Hindi na napahamak pa si Maximus. Tama ka. Tama ka, Tita Cynthia. Ngayon ay gusto ko na lang siyang mayakap at makilala niya ako bilang ina niya. Natigilan ng ginang. Malalaman ni Dorothy na buhay ka pa. Kapag nagkataon, baka malagay na naman sa alanganin ang buhay niyo ni Maximus. Napakuyom ng kamao si Maxine. Hindi ko hahayaan na masaktan niya ako. Lalong-lalo na kahit isa sa mga anak ko. Galit niyang wika. Kung noon ay nakaya niya akong saktan, hindi na ngayon. Dahil kayang-kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Kahit pa kay Lucas. O sige, susuportahan kita. Tutulungan kita ngunit mag-iingat ka ha. Masyadong delikado itong papasukin mo. Opo, Tita Cynthia. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. At sa pagsabi po sa akin ng katotohanan. Bigla ay tumunog ang cellphone ni Maxine. Hudyat na merong tumatawag. Nang kunin niya ang cellphone at tignan kung sino yun, ay nakita niya ang registered number ng Director Harold. Mukhang kailangan ka na nila sa ospital. Sambit ni Tita Cynthia. Sinagot naman ni Maxine ang tawag. Dr. Gomez, where are you? Tanong ni Director Harold mula sa kabilang linya. It's my break time at umuwi lang po ako saglit sa bahay. Bakit po? May problema ba? Pwede bang bumalik ka na ngayon dito sa ospital? Mr. Montenegro wants to see you. At naroon siya sa opisina mo. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Ha? Bakit niyo po siya hinayaang makapasok sa opisina ko? Reklamo ni Maxine. Hindi ko siya kayang pigilan. O hindian man lang Kaya bumalik ka na ngayon din. Bilisan mo. Ibinabanan ni Maxine ang tawag. Si Lucas, nasa opisina ko raw ho. Kinakabahang sambit ni Maxine. Nako, baka mamaya'y malaman niya kagad kung sino ka. Gulat at medyo nababahalang sambit ng ginang. Hindi naman siguro pero unless na lang kung pakialaman niya ang mga gamit ko ron. Then go! Huwag mo munang ipaalam na buhay ka. Sige po, Tita Cynthia. Kayo na po munang bahala kay Maximus. Dahil sa mga susunod na araw ay mukhang sa ospital muna ako mananatili upang bantayan si Luke. Oh sige, ako nang bahalang magpaliwanag kay Maximus. Mabilis na nilisan ni Maxine ang kanilang bahay at nagtungo sa ospital. Pagpasok niya pa lamang sa entrance, ay iba na ang tinginan ng mga staff and nurses na nakakasalubong niya. Ang mga tingin nila ay tila takot at nangungutya. She doesn't even know kung bakit ganito sila makatingin. Nang makarating siya sa tapat ng kanyang opisina, ay kaagad niyang pinihit ang doorknob upang buksan ang pinto. Ang akala niya si Lucas ang sasalubong sa kanya, ngunit kadiliman ang una niyang nakita. Kinabahan pa siya. Wala naman pala rito ang lalaki. Kinabahan pa siya. Pumasok na siya takmang bubuksan ng ilaw nang biglang may marinig siyang boses sa kanyang likuran. You're not a great liar. Ang tila paus sa boses ay sobrang pamilyar sa kanya. Nagdulot yun ng pagtayo ng balahibo niya dahil sakto sa kanyang tenga nang bumulong ito. Haharap na sana siya ngunit mabilis siyang kinorner ni Lucas sa pintuan kaya tumama ang kanyang likuran sa pinto. Ang akala mo ba ay hindi kita makikilala? Tanong ni Lucas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mr. Montenegro. Utal na tugon ni Maxine. Oh, are you sure? Do you think I'm dumb? Tanong ni Lucas. At saka tinuro ang mga gamit niya sa lamesa na nagkalat. Naroon ang isa niyang valid ID kung saan tunay na pangalan niyang nakalagay. At apelido pa rin ni Lucas ang nakasulat. So, long time no see, Mrs. Maxine Montenegro. Bumilis ang tibok ng puso ni Maxine at hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Mukha yatang wala na siyang kawala pa. Nakilala na siya ni Lucas. Malakas niyang itinulak sa dibdib si Lucas, ngunit hindi yun sapat upang lumayuto sa kanya. Sa halip ay kaagad na tinanggal pa ni Lucas ang suot niyang face mask. Ano ba? Stay away from me!
Sigaw niya rito, ngunit hindi ito nakinig. Sobrang tagal mong nawala. Ilang taon na ba? 5 or 6 years? Wika ni Lucas na tila iniisip ang nakaraang taon. Eh ano kung matagal akong nawala? Wala ka ng pakialam doon. Napangisi si Lucas. Tama ka. Wala na nga akong pakialam pa sa'yo. But what you did earlier was unforgivable. Inilagay mo sa alanganin ang buhay ng anak ko. Galit na sigaw ni Lucas, dahilan kaya napapitlag si Maxine. Kasalanan ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Maxine. Papaano kung naging kasalanan yun? Mahina ang puso ni Luke. Mahina nga, at dahil yun sa'yo. Bago ka mawala noon, hindi ba't itinulak mo si Dorothy? Dahilan kaya siya nanganak ng nasa 37 weeks pa lang. Napaawa ang labi ni Maxine. Ano? Anong sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Nagmamaang-maangang ka pa? Nung nalaman mong ako ang ama ng dinadala niya, hindi ba't nagalit ka't sinaktan siya? Napailing si Maxine. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi yan totoo. Don't deny it, Maxine. Dahil sa galit mo rin sa akin dahil hindi kita binibisita, kaya sinaktan mo siya. Now my son is suffering because of you. Hindi makapaniwala si Maxine sa kanyang mga narinig. Kung ganun ay bagong kasinungalingan na naman ang sinabi ni Dorothy. Bukod sa pagkuha nito sa kanyang anak at balak na pagpatay sa kanya, ay sinaraan pa siya nito kay Lucas. Anong klaseng tao ba si Dorothy at tila nilamon na ng demonyong kanyang pagkatao? Hindi ko siya sinaktan. Wala akong sinasaktan. Ang pag-iwan mo sa akin noon matapos ang kasal ay totoong nakasakit sa akin. Pero hindi yun sapat para manakit ako. Lakas loob niyang tugon kay Lucas. I don't believe you. Then don't. Pero isa lang ang masasabi ko, Lucas. Ang katotohanan, lalabas at lalabas. At kapag nangyari yun, sana handa kang humingi sa akin ng tawad. Napangisi si Lucas. Yan. That's who you are. Ang isang Maxine na akala mo'y santo. Noon akala ng lahat hindi mo pa kanang nangyari sa atin. Ngunit malinaw na sa akin ngayon ng lahat. Ganyang ka talaga ka-obsess sa akin, ano? Ultimo anak ko, hindi mo na kinakaawaan. Parang sinaksak si Maxine sa huling sinabi ni Lucas. Gusto niyang sumigaw. Gustong isigaw na anak niya rin si Luke. Kaya wala itong karapatan na pagsalitaan siya ng ganito ngayon. But this is not the right time. You're unbelievable, Lucas. Ngayon kung wala ka ng kailangan, maaari ka nang umalis sa opisina ko. Aalis ako. Hindi lang dito sa opisina mo. Kung hindi pati sa ospital na ito. Ililipat ko ang anak ko sa ibang ospital. Bigla ay napasinghap si Maxine at nataranta. Ano? Teka, hindi mo pwedeng gawin yan. Napakunot ng noo si Lucas. At bakit hindi, ha? I am his father. At kayang-kaya ko siyang dalhin kahit sa ibang bansa pang ospital. Napakuyom ng kamaon si Maxine at hindi niya mapigil ang kagati ng ibabang labi niya. Are you trying to seduce me? Sabay naglabas ang nakakalokong ngiti sa labi si Lucas. Napailing si Maxine. Dream on, Mr. Montenegro. Kaya ko lang nasabi na hindi mo siya pwedeng ilipat dahil naka-admit na siya rito ngayon sa ospital. Kapag may nangyaring masama sa kanya habang inililipat mo siya, ay hindi sagutin niyo ng ospital. You need to sign a waiver na wala kaming pananagutan sa kanya. So think twice. Nasa delikadong sitwasyon ng anak mo. Napaisip sandali si Lucas. Kung pagbabasehan ng sitwasyon ngayon ni Luke, ay totoong critical ito at nasa hindi maayos na kondisyon. Hindi niya pwedeng isalang-alang ang buhay ng kanyang anak para lang sa nakaraan nila ni Maxine. Hindi ba mas delikado siya kung narito siya sa pangangalaga mo? Tanong ni Lucas. Doktora ako, Lucas. Hindi ako mamamatay tao. Gaya ng naitanim dyan sa isip mo. Iyon yung mas nakakagulat. 6 years ago you're nothing. But look at you now. Isa ka ng doktor. Hindi ba't nakapagtataka yun? Hindi. Dahil kapag ang tao may pangarap,
Kayang-kaya niya itong gawin upang matupad. Now you can leave if you don't have anything to ask. But I want to tell you something. Hindi na naituloy pang sasabihin ni Lucas nang biglang may kumatok sa pintuan. Boss, narito na po sa ospital si Miss Dorothy. Boses yun ng tauhan ni Lucas. Okay, susunod na ako. Tugon ni Lucas bago muling humarap kay Maxine. Kung mahal mo pa ang buhay mo, wag kang magpapakita kay Dorothy. Mas pipiliin kong tahimik ang buhay namin kaysa malaman ang lahat na buhay ka. Ayoko nang masungkot sa gulo at sana ganun ka rin. Dahil as of now, apelido pa rin ang Montenegrong daladala mo. Tila isa itong babala ni Lucas bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Naiwan si Maxine na nanginginig ang kanyang daliri dahil sa galit. Galit na galit siya kay Dorothy sa mga kasinungalingan nito at paninira sa kanyang pagkatao. Wala itong puso. Ngayon si Luke ang siyang nagsasuffer sa ginawa ni Dorothy na maagang pagpapaanak sa kanya. Maghintay ka lang, Dorothy. Babawiin ko ang anak ko. Wika ni Maxine. Tungkol naman sa kanyang apelido, totoong daladala pa rin niya ang apelido ni Lucas dahil hindi naman sila nagkaroon ng annulment. Ang alam lang ng lahat ay patay na siya. Yun ang basihan kung kaya't maaaring ikasal si Lucas sa iba. She's still the legal wife of Lucas Montenegro at magagamit niya ito sa tamang panahon. Sa kabilang banda, dali-daling umalis si Lucas sa opisina ni Maxine at nagtungo siya sa hospital room ni Luke. Naabutan niya si Dorothy na nasa labas ng pinto at tila may kausap sa cellphone. Nang makita siya nito ay kaagad na ibinaba nito ang cellphone at sumalubong sa kanya. Saan ka ba nanggaling? Galit na tanong ni Lucas kay Dorothy. Babe, alam mo namang me time ko today, hindi ba? Tugon ni Dorothy na medyo may pagkamaarte pa ang boses. Me time? Dorothy, naririnig mo bang sarili mo? Our son is sick. Tapos may me time ka pang nalalaman. Hindi ko naman na alam na aatakihin si Luke ng sakit niya. Kung alam ko lang sana hindi na ako tumuloy pa sa lakad ko. Bakit hindi makontak ang number mo kanina? It was an emergency, Dorothy. Kasi wala yatang signal dun sa salon. Napahilamos na lang si Lucas sa kanyang mukha. You're a mother, so act like one. Inisasambit ni Lucas bago pumasok sa hospital room ni Luke. Naiwan si Dorothy sa labas na nakasimangot. Ang totoo, sinadya niyang patayin ang cellphone niya kanina para walang istorbo sa pamper time niya. Wala naman talaga siyang pakialam kahit atakihin o mamatay pa si Luke. Hindi naman niya ito tunay na anak. At isa pa, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kasal ni Lucas. She doesn't know why Lucas is trying to resist her. Ilang beses na siyang sumubok na akitin to. Ilang beses na siyang gumawa ng paraan. Ultimong si Luke ay inutusan na niya at nagpapanggap siyang malungkot para kaawaan siya ng bata. Pero talagang matigas si Lucas. Naisip ni Dorothy na baka talagang mahal ni Lucas si Maxine, kaya hindi niya ito magawang bitawan kahit na matagal na itong patay. Mas mahirap pa nga yata ang sitwasyon ngayon ni Dorothy. Dahil biruin mo, hindi isang buhay ang kalaban niya, kung hindi isang patay. Ano? Hindi ka pa ba papasok para man lang kamustahin ang anak natin? Rinig niyang sambit ni Lucas kaya dali-dali siyang nagsalita. I'm coming! Tinapon ko lang yung tissue. Dahilan ni Dorothy bago pumasok sa loob ng hospital room ni Luke. Kitang-kita at rinig na rinig naman ni Maxine ang tagpong yun nila Lucas at Dorothy. Napakuyom siya sa kanyang kamao. Ang lakas ng loob ni Dorothy na kunin sa kanyang anak niya. Pagkatapos ay hindi man lang nito alagaan ng maayos si Luke. Kailangan na talaga siyang makaisip ng paraan bago pa muling manganib ang buhay ng anak niya. Kinagabihan, nang makaalis na sila Dorothy at Lucas, ay siya namang pagpunta ni Maxine sa hospital room ni Luke. Nakita niya sa labas ng pintong isang matangkad na lalaki na may malaking pangangatawan. Let me in. Utos niya rito. Paumanhin po ngunit mahigpit na ipinag-uutos po sa amin ni Mr. Montenegro na walang papapasukin na kahit na sino hanggat wala siya rito. Tugon ng tauhan ni Lucas na siyang nagbabantay sa labas ng pinto. But I'm his doctor. Kailangan ko siyang masuri bago ako bumalik sa opisina ko.
Dahilan ni Maxine. Pero kasi, kapag may nangyaring masama sa bata, handa ka bang managot? Bigla ay namutla ang bantay. Hindi ho. Then buksan mong pinto't papasukin mo ko. Walang nagawang bantay kung hindi ang sundin ng utos si Maxine. Mas natatakot siyang may mangyaring masama sa anak ng boss niya. Dahil pag nagkataon, tsak na buhay niya rin ang kapalit. Pagpasok ni Maxine sa loob ay hinintay niyang isara ng bantay ang pintuan bago niya tanggalin ang suot niyang face mask. Marahan siyang lumapit sa nakahigang si Luke habang may swero at oxygen na nakakabit sa murang katawan nito. Hindi mapigilan ni Maxine ang hindi mapaluha, lalo na nang makita niya ito ng mas malapitan. Anak, ako ito, ang mami mo. Naluluhang sambit ni Maxine. Hinaplos niya ang buhok ni Luke. I'm sorry. Hindi ka naprotekta ni mami noon. I'm so sorry kasi mahina si mami noon. Sorry talaga. Bumuhos ang luha at paghikbi ni Maxine sa loob ng hospital room na yon. Sobrang sakit sa puso niya na makita ang panganay niya na nasa ganung kalagayan. If Dorothy didn't do that, malusog sana si Luke at kumpleto niyang kasama ang kambal na anak. Sabay sana niyang babantayan at nasubaybayan ang paglaki ng dalawa. Binalak ni Maxine na dito na lang muna matulog. Ngunit nakatanggap siya ng text message mula kay Maximus. Mommy, I'm on my way to work. Tinakasan ko po si Mama La. Nanlaki ang mga mata ni Maxine nang mabasa yon. Mabilis siyang lumabas ng hospital room ni Luke at dali-daling lumabas ng ospital. Tinatawagan niya ang number ng cellphone ni Maximus, ngunit hindi ito sumasagot. No anak, hindi ka pwedeng pumunta dito ngayon. Baka makita ka ng daddy mo at mapagkamalan na ikaw si Luke. Wika yun ni Maxine sa kanyang isipan. Ilang minuto pang lumipas ngunit walang kotse ang humihinto upang may ibabang pasahero. Habang patagal ng patagal ang oras ay lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Muli niyang idinayal ang numero ni Maximus. Baby, sagutin mo please. Sambit niya. Baby? Bigla ay napatingin siya sa nagsalita sa kanyang likuran. It was Lucas. So, meron ka ng boyfriend? Tanong muli nito. Lihim na napakuyom ang kamao ni Maxine. Bakit ba basta nalang palaging sumusulpot ang lalaking to? Bakit ngayon pa kung kailan hinihintay ko si Maximus? Inis niyang tanong sa kanyang isipan. O ano naman sa'yo? Prank kanyang tugon. Napangisi si Lucas. Ano naman sa akin? Baka nakakalimutan mo. Mrs. Montenegro ka pa rin. Pinutol niya ang pagsasalita ni Lucas. Hindi ko nakakalimutan yan. Pero baka ikaw nakakalimutan mong nagkaroon ka ng anak sa ibang babae kahit nakasal pa rin tayo. So mind your own business. Sabay irap ni Maxine at lumayo ng konti kay Lucas. Muli ay tinuon ni Maxine ang kanyang paningin sa kalsada habang si Lucas ay inis na lamang na iniwan siya. Kahit papano ay nabawasan ang nerbiyos si Maxine. Mommy! Sigaw ni Maximus nang makita siya nito. OMG, halika anak, dito tayo. Kaagad niyang binuhat si Maximus at dinala sa gilid ng ospital. Anak, gabi na, bakit nagpunta ka pa rito? Tanong ni Maxine. Dinalhan po kita ng dinner mo, Mami. Hindi ka po kasi kumain kanina bago ka umalis. At nabanggit din po ni Mama La na hindi ka po uwi ngayong gabi. So I'm here po. Maximus, delikadong magpunta rito ng mag-isa. Hindi to katulad sa Canada. You know that I can protect myself, Mom. And after this, I will go home safe and sound. Oo nga. I know na kaya mo ng sarili mo dahil big boy ka na. Pero hindi pa rin okay na pupunta ka ng mag-isa. Next time magsasabi ka na lang kay Mama La mo para masamahan ka niya, okay? Pero sa ngayon wag na muna. Maybe next week? Tumango si Maximus. Okay, Mommy. I'm sorry po. It's okay. Mama La will pick you up. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na si Tita Cynthia. Naku, itong batang to nakalusot pa sa akin. Sambit nito. Okay lang po, Tita Cynthia. Napagsabihan ko naman na po siya.
Sambit ni Maxine. Sorry po, Mama La. Paghingi naman ng tawad ni Maximus. Pagkatapos ay sumakay na ito sa kotse at umalis na. Napabuntong hininga na lamang si Maxine dahil sa sitwasyon nila ngayon. Kailangan niyang mas maging maingat. Pagbalik niya sa loob ng ospital ay dumiretso siyang muli sa kanyang opisina. Pagbukas niya pa lamang ng pinto ay kaagad na siyang nagtaka kung bakit nakaawang yon. Naningkit ang kanyang mga mata at naamoy niya ang tila pamilyar na pabango ni Lucas. Saktong pagbukas niya, nakita niya itong nakaupo sa kanyang lamesa at nakatingin sa kanya na para bang hinihintay siya. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Mukhang nasasanay ka nang maglabas-masok dito sa opisina ko ah. Masungit na sambit ni Maxine. So ayan pala yun. Yan palang hinihintay mong dalhin ng boyfriend mo. Sambit ni Lucas habang nakatingin sa daladala niyang pagkain. And so? Nothing. It's just baduy lang ng ganyang way of treatment. Napangisi si Maxine. Baduy for you dahil isa kang bato na tao. But for me, sobra kong na-appreciate to. At kinikilig ako sa tuwing nilulutuan niya ako ng masasarap na pagkain. Pagsakay ni Maxine sa maling akala ni Lucas. Nakikita niya kasing tila naiirita o para bang nagseselos to. Kaya't mas mabuting sakyan na niya ang maling akala nito kesa malaman pa nitong totoo. Ginagawa ko rin naman yan, pero hindi sa'yo. Okay, I don't care. Umalis ka na sa opisina ko dahil wala namang sense sa mga sinasabi mo. Inilapag ni Maxine ang baunan na may lamang pagkain sa kanyang lamesa. Habang si Lucas naman ay tumayo ng maayos at muling tumitig sa kanya. Nagugutom ako. Napakunot ng noo si Maxine. O edi kumain ka, pero wag dito. Hindi na naituloy ni Maxine ang kanyang sasabihin dahil kaagad na binuksan ni Lucas ang kanyang baunan at kinuha ang ulam niyang fried chicken at kaagad na kinagatan yon. Kasunod nito ang pagkuha ng kanin at isa pa niyang ulam na pininyahang manok. Parang gutom na gutom si Lucas at wala nang nagawa pa si Maxine kung hindi panoorin na lamang itong kumain. Hanggang sa maubos na niya ang pagkain. Bilyonaryo ka pero kung kumain ka para kang patay gutom. Tanging nasambit na lamang ni Maxine. Water. Tila utos ni Lucas. Hindi naman alam ni Maxine kung bakit kusa niyang ibinigay ang tumbler niya na may lamang tubig. Walang pag-aalinlangang uminom si Lucas at pagkatapos ay dumighay pa ito. You're unbelievable, Lucas. Naiiling na sambit ni Maxine. Di naman masarap? Napaawa ang labi ni Maxine. Wow! Hindi masarap pero halos walang natira sa pagkain ko. Naglapag ng lilibuhing pera si Lucas sa kanyang lamesa. O heto, umorder ka na lang ng pagkain mo. Gotta go. Sabay tumalikod na ito at naglakad patungo sa pinto. Ang totoo ay ayaw lang talaga ni Lucas na ipatikim kay Maxine ang pagkain galing sa nobyo nito kuno. Dagdag pa dito na gusto niyang inisin to. Bigla ay huminto si Lucas ang may maalalang isang bagay. Humarap tong muli kay Maxine. By the way, huwag mong balakin na gawa ng masama ang anak ko. For your information, I have a CCTV in his room. Kaya makikita ko lahat ang gagawin mo. At maaari kitang ipaaresto kagad. Matapos sabihin yun ay tuluyan na umalis si Lucas habang si Maxine ay naiwang nanlalaki ang mga mata. May CCTV? Nataranta siyang bigla. Naku, tsak na nakuhaan ang pagpunta ko kanina ron. Kailangan kong makuha ang SD card ng CCTV at palitan yun ng bago. Naisip niyang kuhanin ang SD card ng gabi na yon. Ngunit napag-alaman niya na naroroon si Lucas at doon nagpalipas ang gabi. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi hintay na lamang na mag-umagat umalis to. Kinabukasan, sinempohan ni Maxine na lumabas si Lucas ang hospital room ni Luke. Mabilis siyang umiskapo at lumapit sa bantay. I need to check his vital signs, sambit niya. Pero meron ng nurse kanina na tumingin kay Luke. Naguguluhang sambit ng bantay. Nurse yun, ako doktor. Magkaiba kami ng kailangan na sulatan na record. Paliwanag ni Maxine at nag-finger cross pa siya. At hinihiling na sana paniwalaan siya ng bantay. Napakamot sa noo ang bantay. O sige po, pasok ka na doktora.
Ngiting tagumpay ngayon si Maxine at nang makapasok siya kaagad siyang lumapit kay Luke. Wala pa rin tong malay hanggang ngayon, ngunit normal na ang breathing nito pati ang vital signs. Anak, namiss kita agad. Saan kaya tinago ng daddy mong CCTV? Sabay tingin ni Maxine sa kisame. Wala naman sa taas. Ipinalibot ni Maxine ang kanyang paningin at hinanap niya kung saan posibleng nilagay ni Lucas ang CCTV. Sakto namang napatingin siya sa teddy bear na nasa side table. Wala naman silang display na ganito sa mga hospital room, kaya naningkit ang mga mata niya at nilapitan niya ito kagad. There you are. Sambit niya nang makita ang maliit na device ng CCTV sa loob mismo ng teddy bear. Kinuha ni Maxine ang maliit na device. Mabuti na lang at handa siya. Hindi lang SD card ang dala niya, kung hindi isang maliit na device din ng CCTV na katulad ng hawak niya ngayon. Kaya kung palitan man niya ito, itiyak na hindi maghihinala si Lucas. Matapos niyang palitan ay lalabas na sana siya nang biglang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa labas ng pinto. Where's Lucas? Tanong ni Dorothy sa bantay. Wala po siya rito, Miss Dorothy. Kaalis niya lamang po. Tugon ng bantay. Ano ba naman yan? Ngayon na nga lang ako bibisita, wala pa siya. Reklamo ni Dorothy. Sabay sumilip sa bintana. Sino yung nasa loob? Kunot noon itong tanong. Mula kasi sa labas ay kita pa rin sa loob kung may tao ba. Ngunit blurred dahil ang salamin ay doble ang kapal. Yung personal doctor po ni Luke. Personal doctor? I didn't know na merong kinuhang personal na doctor si Lucas. Sabay ikot ng mga mata ni Dorothy. Buksan mong pintuan. I want to meet him. Ay, hindi po siya lalaki kung hindi babae. What? Babae? Gulat na tanong ni Dorothy. Kasabay nito na binuksan ng bantay ang pinto. Dali-daling pumasok si Dorothy sa loob, habang si Maxine ay mabilis na nagpapanggap na nagsusulat ng vitals record ni Luke. So, you're Luke's personal doctor? Salubong kagad ni Dorothy. Yes po, ako nga po. Since babae ka, I just wanna warn you. Layuan mo ang asawa ko. Baka mamaya gaya ka lang din ng ibang babaeng umaaligid sa kanya. Ako sanito sa kanya. Asawa niyo po si Sir Lucas? Pero ang sabi niya matagal nang patay ang asawa niya. Sabay ngisi ni Maxine. Good thing she's wearing a face mask. What? Sinabi niya yun? Gulat na tanong ni Dorothy. Opo, at sinabi rin niya na wala siyang balak na magpakasal dahil focus lamang siya sa kanyang anak. Nakita niyang napakuyom ng kamao si Dorothy. He also said that? Opo, hindi ko naman po magagawang gumawa ng kwento dahil alam ko na hindi basta-bastang tao si Sir Lucas. That's so evil! Inis na tumalikod si Dorothy, ngunit muling humarap kay Maxine. If Lucas ask if bumisita ba ako, sabihin mo oo at inalagaan ko kamo si Luke, saka pinalitan ng kanyang damit. Ikaw na bahalang gumawa ng kwento. Basta't banguhin mo ang pangalan ko. I need to relax. Baka lumabas sa mga wrinkles ko sa stress ko sa kanya. Muling tumalikod si Dorothy at tuluyang lumabas ng hospital room ni Luke. Napabuntong hininga naman si Maxine. Ganyang klaseng ina ba siya sa'yo, Luke? She doesn't deserve you, my son. May lungkot na sambit ni Maxine. Hinalikan ni Maxine sa noo si Luke bago siya tuluyang lumabas ng hospital room nito. Bumalik siya sa kanyang opisina. At sa kanyang lamesa ay nakita niyang may paper bag na nakapatong. Ano naman to? Kunot noon niyang tanong. Nang buksan niya yun ay cute na lunchbox ang naroroon at merong favorite food niya. It was lasagna. Pero sino namang nagbigay nito? Napakunot ang noon ni Maxine nang pumasok sa kanyang isipan si Lucas. No, imposible na siyang nagbigay nito. Baka si Maximus or Tita Cynthia ang nagpadala. Sinimulan niya ng kainin yon at super happy talaga ng umaga niya. Parang nabigyan siya ng pag-asa na mayroong mangyayaring maganda sa araw na yon. Nang mag-rounds siya, madalas niyang daanan ng kwarto ni Luke at laking pasasalamat niya nang hindi niya nakikita si Lucas.
Dr. Gomez, anong sikreto mo't nakuhang mapaamo mo si Sir Lucas? Tanong sa kanya ni Director Harold nang magkataon na sabay sila sa elevator. Napailing at napangiti si Maxine. Ano po bang ibig niyong sabihin, Direktor? Ginagawa ko lang naman ang gusto niya, ang suriin ng anak niya. Natitiyak kung hindi lang yan ang dahilan kung bakit bigla siyang umamo. Mukhang tinamaan yata sa'yo eh. Ha? Tinamaan po? Na love at first sight yata. Parang ganun. Papaano niyo naman ho nasabi yan? Abay kanina, nakita ko siyang may bitbit na paper bag. Sinundan ko siya at nakita ko na sa opisina mo siya pumasok. Mabilis na napakamot ng noo si Maxine at napatingin sa direktor. Napaisip siyang bigla. Paper bag? At yung lasagna? Direktor, bakit hindi niyo siya pinigilan? Inis niyang tanong dahilan kaya nagulat ang direktor. Abay bakit ko naman siya pipigilan? Isn't that sweet? Sweet? Direktor, ang laman ng paper bag ay lasagna. Favorite food ko yun at kinain ko na. What if may lason pala yun? Ang OA naman mag-react. Kung may lason yun dapat wala ka dito sa harapan ko at nakikipagtalo. Dapat ngayon bumubula na yung bibig mo. Pambabara sa kanya nito. Sakto naman na nagbukas ang elevator at nauna nang lumabas ang direktor habang siya inis at padabog na lumabas. She can't believe that she ate that lasagna na galing pala kay Lucas. Inis siyang bumalik sa kanyang opisina. Naroroon pa ang paper bag at baunan, kaya mabilis niyang itinapon to sa basurahan. Nakakainis! Ano bang pumasok sa isip ng lalaking yun at binigyan niya ako nito? Balak niya ba akong suhulan? Inis niyang sambit. She calmed herself first bago muling lumabas ng kanyang opisina. Ngunit sadya yatang mapaglaro ang tadhana dahil nakasalubong niya si Lucas sa hallway. Balak niya sana itong iwasan ngunit kaagad tong humarang sa daraanan niya. Ano na naman bang kailangan mo? Walang buhay niyang tanong. Nagustuhan mo ba yung pinadala kong pagkain? Tanong nito. I was the one who cooked that lasagna. Napaawang ang labi ni Maxine. First time yun. Ang makatanggap siya ng mula mismo kay Lucas. Ngunit kaagad siyang natauhan mula sa nakaraan. Anong pagkain? Wala naman ako natanggap ah. Patay mali siya niyang tugon. Wala kang natanggap. Pero nakita ko sa basurahan malapit sa opisina mo ang paper bag at baunan. Halos wala ngang natira ultimo sus ubos. Nakangiting sambit ni Lucas na tila nangungutya. Bigla ay namula ang kanyang pisngi dahil sa pagkapahiya. Ano? Hindi akong kumain nun. Baka ibang tao. Stains can't lie. Sabay tingin ni Lucas sa kanyang kuwelyo na white coat. Nakita niya ron ang mancha ng sauce. Talaga namang may ebidensya pa siyang naiwan. Wala tuloy siyang kawala. Hindi naman to sauce ng lasagna. May kinain pa kaya akong iba. Hindi na natuloy ang sasabihin niya nang biglang may tumunog. Sabay silang napatingin ni Lucas sa speaker. Paging Dr. Gomez. Dr. Gomez, there's an emergency at Luke's ward. Nagkatinginan sila ni Lucas at mabilis silang tumakbo patungo sa ward ni Luke. Naabutan nila ron si Dorothy at ilang mga nurse. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Maxine sa dalawang nurse. Ang sabi ho ni Miss Dorothy, bigla na lang daw tila naghahabol ng hininga si Luke. Sa ngayon ay medyo bumagal na naman ang heart rate niya. Tugon ng nurse. Lucas, natatakot ako. Natatakot ako para sa kalagayan ng anak natin. Tila umaating umiiyak na sambit ni Dorothy at may pagyakap pa sa braso ni Lucas. Kung si Lucas ay nadadala sa pag-arte ni Dorothy, si Maxine ay hindi. Tinignan niya ng mabuti ang itsura ni Luke. Namutla ito ng bahagya at hindi maayos ang pagkakalagay ng oxygen. Mukhang nagalaw yon, or should we say na sadyang ginalaw. Matalim siyang tumingin kay Dorothy. Ginalaw mo ba ang oxygen ni Luke? Diretso niyang tanong rito. Nagulat ang dalawang nurse sa tanong niya at kaagad na napatingin kay Dorothy. Who? Tanong ni Dorothy at nang hindi sumagot si Maxine ay napangisi siya. Bakit mo naman nasabi na ginalaw ko? Sinisisi mo ba ako? Inis at kaagad na depensa ni Dorothy.
Hindi kasi basta-bastang maghahabol ng hangin ng pasyente unless nagkulang ng supply ng oxygen sa kanya. Paliwanag ni Maxine. And why would you think naghagawin kong bagay na yon? He's my son. Naningkit ang mga mata ni Lucas. Oo nga. Why would you think that? Tila paghamon at interesanteng tanong ni Lucas kay Maxine. Napahingang malalim si Maxine. Una, siya lang naman ang taong kasama rito ni Luke. Pangalawa, Luke's condition has been good as of earlier. So there's no reason kung bakit siya biglang na short breathing. Pangatlo, wala nang pangatlo. Dahil hindi ko yun magagawa sa anak ko. Sigaw ni Dorothy. Oh sige, then let's check the CCTV footage. Matapang na swestyon ni Maxine. Bigla ay nataranta si Dorothy. Anong CCTV? What are you talking about? Tanong ni Dorothy. Tumingin si Maxine kay Lucas. Just like what you said. Naglagay ka ng CCTV rito, hindi ba? Yun ang sabi mo sa akin eh. E di panoorin natin. Napatingin si Dorothy kay Lucas. Naglagay ka ng CCTV? Bakit hindi mo sinasabi sa akin yon? Bakit natatakot ka na ba ngayon? Lakas loob na tanong ni Maxine. Kung noon ay natatakot siya kay Dorothy, ngayon ay wala nang takot na yon dahil mas importante na sa kanya ang kalagayan ng anak niya. Hindi na niya hihintayin pa ang tamang pagkakataon dahil baka huli na ako maghihintay pa siya. Hindi! Bakit naman ako matatakot? At least malalaman natin na hindi ako nagsisinungaling. Kung ganon, let's watch the CCTV. Pumapayag ka ba, Lucas? Hindi naman alam ni Lucas kung sinong dapat niyang pakinggan. Dorothy is the mother of his child, while Maxine is her runaway wife. Lucas, kung papayag ka sa sinasabi ng doktor na yan, ibig sabihin na wala kang tiwala sa akin. Kaagad na protesta ni Dorothy. Napangisi si Maxine. Kailangan mo ba talagang magpaawa para ikaw ang paboran? Ikaw, doktor ka lang ni Luke, kaya wala kang karapatan na paratangan ako ng ganyan. I'm his mother. Anak ko si Luke kaya papaano ko siyang magagawang saktan? May pagduro na sigaw ni Dorothy. Stop lying! He is not your son! Galit na sigaw ni Maxine. Namayani ang sandaling katahimikan sa buong hospital room habang si Dorothy ay tila namutla. What are you talking about? Sino ka para sabihin sa akin yan? Galit na sigaw ni Dorothy. Walang pag-aalinlangang tinanggal ni Maxine ang suot niyang face mask at taas noon niyang tinitigan si Dorothy. Surprise, Dorothy! Nagulat ba kita? Tila pangaasar ni Maxine. Ikaw? Hindi! Hindi maaari! Utal na sambit ni Dorothy. Mas namutla pa ito't pinagpawisan ng malamig. Patay ka na! Patay? Sinong patay? Bakit naman siya mamamatay? Naguguluhang tanong ni Lucas. Napatingin si Dorothy kay Lucas at hindi alam ang kanyang ipapaliwanag. Sige Dorothy, magpaliwanag ka. Sabihin mo kay Lucas ang ginawa mo sa akin. Napakunot ang noo ni Lucas. Anong ginawa? Don't listen to her, Lucas. Remember, she pushed me kaya napaanak ako ng maaga. Protesta ni Dorothy. Just like what I said, hindi ikaw ang ina ni Luke, kung hindi ako. You're the one who make me delivered him kahit wala pa siya sa tamang buwan. Napaawang ang labi ni Lucas. What? Anong sinasabi mo, Maxine? I am Luke's mother, Lucas. Hindi na napigilan pa ni Maxine ang mapaluha. He's my son. Anak ko siya. Dorothy stealed him from me. No! Hindi yan totoo. Wala kang pruweba. Diyan ka nagkakamali. I have a solid proof. O sige, nasan? Ipakita mo. Sinenyasan ni Maxine ng isang nurse. Ito ang nurse na inutusan niyang magdala ng DNA test nila ni Luke noong isang araw. At ngayon ay hawak na nito ang resulta at saka iniabot nito sa kanya. Inabot ni Maxine ang papel kay Lucas. You should be the first one who will see the result.
Kitang-kitang pagiging aligaga ni Dorothy ng mga oras na yon. Tila alam na niya kung anong nilalaman ng papel. Kaagad namang binuksan ni Lucas ang papel at binasa ang nakasulat doon. It says positive. So, napatingin si Lucas kay Dorothy. All these years, nagsisinungaling ka sa akin? Napakuyom ng kamao si Dorothy. Umiling si Dorothy. Hindi. Hindi yun totoo. Nakita mo ko, hindi ba? Nakita mo akong buntis. Ang malaki mong tiyan noon ay unan lang. Napatingin ng lahat sa kadarating lamang na si Tita Cynthia. Ikaw? Traidor kang doktor ka? Sigaw ni Dorothy. At sino ka naman? Lucas, this is Doktora Cynthia. Siyang doktora na binayaran ni Dorothy para paanakin ako ng maaga. Ang akala ni Dorothy patay na ako. Ngunit ang totoo nawalan lang ako ng malay. Please maniwala ka naman sa akin ngayon. Anak ko si Luke. Anak natin siya. Bunga ng gabing may nangyari sa atin. Tila sumasakit naman ang ulo ni Lucas sa mga impormasyong nalaman niya. Dorothy wants me dead. Dahil matagal na siyang may gusto sa'yo. Siya rin ang naglagay ng drug sa inumin mo kaya may nangyari sa atin. Leche kang babae ka. Dapat sinigurado kung patay ka na talaga eh. Susugod na sana si Dorothy kay Maxine nang biglang humarang si Lucas upang protektahan to. Sige, subukan mong saktan si Maxine. Ako mismo ang makakalaban mo. Galit na sigaw ni Lucas. Lucas? No! Mahal mo ko, hindi ba? Magpapakasal pa nga tayo eh. Bubuo pa tayo ng masayang pamilya. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Dorothy. You're crazy. Hindi ako maaaring ikasal sa kahit na sino dahil kasal kami ni Maxine. At ang pamilyang tinutukoy mo pangarap ko para sa amin ni Maxine. Minsan mo nang nalaso ng utak ko at hindi na yan muling mangyayari pa. Lucas, please naman. Lumuhod si Dorothy sa kanyang harapan. I'll do everything for you. Mahalin mo lang ako. Tumawag na kayo ng security. Sa halip ay sigaw ni Lucas. Ang dalawang nurse ay dali-daling lumabas ng hospital room at tumawag ng security. Pumasok na rin doon ang isang bantay na tauhan ni Lucas at sa pilitang inilabas si Dorothy. Maawa ka sa akin, Lucas, please. Mahal na mahal kita. Humahagulgol na iyak nito hanggang sa tuluyan nitong mailabas sa hospital room ni Luke. Doon ay naiwan si Lucas, Maxine at si Tita Cynthia. Patawarin niyo sana ako sa nagawa ko. Inaamin ko na nasilaw ako sa pera, pero hindi talaga kaya ng konsensya ko na pumatay ng tao. Sambit ni Tita Cynthia. Naiintindihan ko po, Tita Cynthia. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin ni Maximus. Naluluhang sambit ni Maxine. Ngayon ay makakasama ko na rin pati si Luke. Teka lang, sino si Maximus? Ay, siya nga pala. Kasama ko nga pala siya. Sambit ng ginang at saka lumabas at muling pumasok kasama na nito si Maximus. Oh! Napatingin si Lucas kay Luke na nakahiga sa hospital bed. Am I seeing a Luke? No, Lucas. He's Maximus. Luke's twin brother. Nakangiting sambit ni Maxine. Oh, you mean we had twins? Tumango si Maxine at nilapit niya si Maximus. Anak, this is Lucas. Your father. Father? Siya po ang daddy ko? Tanong ni Maximus at tila kinakabisado ang bawat hulma ng mukha ni Lucas. Kamukha pala kita? Nakangiting sambit ni Maximus at mabilis na yumakap kay Lucas na siyang hindi naman inaasahan. Mahigpit na niyakap ni Lucas si Maximus. Pakiramdam niya na mga oras na yun ay tila naging buo ang pagkatao niya. Hindi niya inaakalang mararanasan niyang ngumiti ulit. Ang dami niyang naisip na mga oras na yon. Sana hindi siya nakinig kay Dorothy sa mga kasinungalingan nito tungkol kay Maxine. Mula sa isang gabing hindi inaasahan na may mangyari sa kanila.
Lahat pala yun ay kagagawa ni Dorothy. Napagtagpi-tagpi na niya ngayon ang lahat. Hindi mapigilan ni Maxine ang hindi mapaluha. Plano niya sanang magigante ngunit sa ganitong sitwasyon siya dinala ng tadhana. Ang itamat ilabas ang katotohanan sa maayos na paraan. Tumayo si Lucas at humarap sa kanya. Sorry, I wasn't there nung kailangan mo ko. I was blinded by my emotion. At buong akala ko pakana mo lahat kung kaya't may nangyari sa atin. Dorothy feed me with lies. As in siniraan ka niya sa akin dahilan kung bakit hindi na ako umuwi pa sa bahay natin. I don't want to hurt you. Kaya mas pinili kong iwasan ka na lang. Kailangan talagang pagbayaran ni Dorothy lahat ng kasalanan ginawa niya sa atin. Lalong-lalo na sa mga anak natin. Don't worry. I'll make sure na makukuha natin ang hustisya sa ginawa niya sa'yo. Tugon ni Lucas. Sabay silang napatingin kay Luke. Maximus, he's your twin brother. He's your Kuya Luke. Sambit ni Maxine. Kuya Luke, get well soon. Para naman makasama na kitang makalaro. May bahid ang lungkot sa boses ni Maximus. Inakbayan ni Lucas si Maxine habang nasa gitna nila si Maximus at nakatitig sila kay Luke na tila natutulog lamang. Bakas man ang pamumutla ng labi. Ngunit kitang-kita pa rin ang gwapong mukha nito na tila nagmana sa kanyang ama. Isang buwan nang nakalipas, nagkaroon na ng improvement ang paggaling ni Luke. It looks like a miracle na hindi na kailangan pa ng operasyon, ngunit maraming ang mga bagay or activities na ipinagbabawal sa kanya. Nagising na rin to at may ideya na pala kung anong totoo. Dahil ayon dito ay madalas daw tawagin ni Lucas ang pangalan ni Maxine sa tuwing lasing ito. So, palagi mo pala akong hinahanap for the past 6 years, huh? Why? Siguro crush mo rin talaga ako noon pa. Pagbibiro ni Maxine habang nasa hapagkainan sila. Yee, si Daddy, crush si Mommy. Pangaasar ng kambal nilang anak. Napangiti si Lucas at tila nasakol ng kanyang mag-iina. Hindi lang crush, I like you talaga. Nabulag lang ako ng mga kasinungalingan ni Dorothy. That's why I distance myself from you. Pag-amin ni Lucas. Hindi inaasahan ni Maxine ang diretsahang pag-amin ni Lucas sa kanya. Kaagad na namula ang pisngi ni Maxine at napainom tuloy siya kaagad ng tubig. Ay, si Mami nagbablush. Siya naman ngayon ang tinutukso ng kambal nilang anak. Hindi na napigilan pa ni Maxine ang mapangiti at napailing na lang habang nakatingin kay Lucas at sa mga bata. Ang dalawa nilang kambal na anak ay nakangiting nagkatinginan din. Daddy, why won't you marry again our mommy? Tanong ni Maximus. Yeah, that's right. Marry mommy again. Segundang sambit naman ni Luke. Ngumiti si Lucas at ginilo ang buhok ng dalawa nilang anak. Mana talaga kayo sa akin dahil alam niyo nang nasa isip ko. Tugon ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. What do you mean? Bigla ay tumayo si Lucas at lumapit sa kanya saka lumuhod. Mrs. Maxine Montenegro, will you marry me again? Napasinghap si Maxine. Lucas. This time hindi lang dahil sa one night stand mistake, but because I love you at gusto kong ituloy ang naudlot na pagbuo natin ng masaya at kumpletong pamilya. Sambit ni Lucas na tila nangingilid pa ang luha sa mga mata nito. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Maxine at kaagad niyang niyakap si Lucas. Yes na yes. Excited. Kitang-kita ni Maxine kung gaano kasaya ang mga anak nila. Ganon din si Lucas at ang kanyang puso ay sobrang natutuwa. She can't believe that after all what happened ay mabubuo pang muli ang pamilya na minsan niyang pinangarap na buo at masaya. She can't ask for more. Dahil itong pamilya na ibinigay sa kanya ng Diyos ay sobra na. Tunay na ang pag-ibig ay kusang maglalapit sa inyo kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Ang mga masamang nangyari ay kusang maglalaho at mapapalitan yon ng kasiyahan. Just like what happened to them. Happy and contented. Wakas.